Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Title, John Vic nagulat umano sa ulat na nagpanotaryo si Saldico sa Sweden. Nagulat umano si Interior Secretary John Vic Rimulya sa ulat na personal na nagpanotaryo sa Sweden ang dating kongresista si Saldico taliwas sa naunang impormasyon na nanatili umano ito sa isang mala Forbes Park na gated community sa Lisbon, Portugal. Sa panayam sa unang hirit, sinabi ni Rimulya na ikinagulat nilang balita, lalo't mahirap umanong makalabas ang isang tao mula sa ganitong uri ng komunidad, bagamat posible kung may paraan. Yun madiskarte si Saldico. Ito ang sabi ni Rimulya, nagulat nga kami. Kasi naman yung lugar nila, gated community, madali tumakas rin doon kung magtatago ka sa kotse. Anong madaling tumakas kung magtatago ka sa kotse? Ayon pa sa kalihim, kung mapatutunayang verified ang apostil ng dokumento, malamang ay by land ang naging biyahe ni Ko patungong Stockholm na maaring tumagal ng 1 hanggang 2 araw. Mautak talaga sabi ko. Kung verified yung apostil niya, sigurado diyan by land. Probably a two-day drive or a day and a half by train. Dagdag niya. Batay sa ibinahaging notarial certification, humarap si Ko sa isang notary public sa Stockholm noong Enero 15. O bago lang. Ano ngayon? Enero 29 pa man lang. Inamin din ni Rimulya na mahirap subaybayan si Ko dahil sa lawak ng kanyang resources at sa limitadong bilang ng intelligence personnel. Gayunman, sinabi niyang may hakbang na ang Pangulo upang makipag-ugnayan sa pamahalaan ng Portugal para marisolba ang issue. Matatandaan ang nahaharap si Ko sa warrant of arrest kasamang ilang opisyal ng DPWH at Sunwest Corporation kaugnay ng umano'y maanumalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Sabi ko na nga kanina paano nakarating sa Stockholm, Sweden si Saldico kung sinasabi ni Secretary Rimulya na nasa Portugal siya. So ito ngayon, ang response, nagulat lang kami. Ganon lang ba? So, at least, inaamin niya yung kakulangan ng gobyerno. Inaamin niya na malawak ang resources o maraming nagagawa ni Saldico na bagay hindi nila kayang i-monitor. Naiisahan talaga sila ni Saldico sa mga pangyayaring ito na bagay nakakalungkot dahil kailangan sa flood control injustice na ito, dapat may magbayad, may maparusahan. At isa na dyan, si Saldico. Dahil isa siya sa mga mastermind. Hanggang kailan sila, hanggang coordination lang. Ano yung coordination nila sa Portugal? Nabasa ko noon, mga post lang din, na magre-request daw
ang pamahalaan, siguro through DFA ba, para ma-extradite si Saldico dito. Ang tanong, wala man tayong extradition treaty sa Portugal. Paano nila mapa-extradite si ano? O, di ba? Parang suntok sa buwan. O, matandaanan ko pa. Again, ito lahat ang mga pahayag ni Rimulya. I hope totoo dahil ang monitor nila, 10 years ago, nakakuha na ng Portuguese passport si Saldico. So that was, sabihin na lang natin, 2016. Ang batas sa Portugal, kung may kaso si Saldico, before niya nakuha yung Portuguese passport, pwedeng habulin ng Philippine government. Kailan kung ang kaso niya, after na ng pagkuha ni Saldico sa passport niya, example, itong flood control 2022, 23, 24, wala na. Hindi na nila pwedeng mahabol kasi Portuguese citizen na si Saldico 10 years ago. So makita nyo yung laking problema ng pamahalaan ngayon para habulin si Saldico. Hindi nila basta-basta ma-extradite. Ito ngayon, yung wise move ni Saldico na naghain ng petisyon sa Korte Suprema para magkaroon ng temporary restraining order para mapawalang bisa yung ginawa ni Ombudsman Boying Rimulya na nasampahan siya itong siko ng kaso sa Kasi parang reklamo ni Saldico, hindi ako nabigyan ng due process. Hindi ako nakapag-file ng aking counter affidavit. So, paano ko didipinsa ng aking sarili? Parang ganoon. Hindi ko natanggap yung charges. Ang aking mga abogado, parang nabaliwala. Nako, I don't know how true Granting na totoo, basta na lang nag-issue ng resolution ang ombudsman na may probable cause na kagawa ng kasalanan si Saldico, plunder, graft, malversation, whatsoever. Kailang hindi yung constitutional rights ni Saldico to defend himself or to file a counter affidavit, pag mapatunayan ng Korte Suprema yan, back to zero na naman ang Philippine government, mababaliwala yung kanyang warrant o arrest. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas magandang tirahan. Panoorin yung video na ito. Muna ni ang natabangan na Mugyero. Sa sin kay makakuha na sa mong balay. Kung karon mo na ni ang itsura sa atop sa balay sa natagaan na Mugyero. Nasin ko na bugyon man eh. Ana nang lukot kay na sino no. Nakuha na gid sila. Oo. Nangaputol na gid ang ilang atop. Kita gid nato nga buslot na gid kaayo. Ug ipang sumpay-sumpay lang. Dapat dire nga apilin video dire kay. Paro. Tunga ni sila. Nangaputol-putol na gid ang yero. Tunga ni sila gid dupat ba eh. Labi na nga naigo daw sila sa bagyo. Nangaputol na pod ang ilang yero. So karon pila ni katuig ang imong balay? Napulo na katuig. So dugay-dugay na gyud. So nagantos na gid mog ulan ani. Oo, tungod wa kay kapalitan ni giro. Oo. So unsa ra day mong trabaho? Ay pagyuta ra. Kanang mag-uma lang. Oo, magumara. So kamay gid ang income. Mao gani. Say mapilyor pag yun. Maperil pag yun. Di ka bawi na ikaw ra gid pagkaon. Lagi. So pila ka buok ang imong anak? Isa pa man. Isa pa. Mm. So kuan yun. Asa day mong asawa karon? Tuwa dito. Ay, so naglakaw siya. Oo. Lagi. Sa nga naman sa sulod na sa napulo na katuig, wala gid mo nakapalit og atop.
Igo ra gid ipalit og kuan pagkaon. Igo ra gid sa konsumo. Napay gid pa eskwela na Napa sila estudyante. to matabang ng pagpait og SIM kay wala na gid og kuan, wala na yung budget. Wala na budget. Oh, matitis kaya sa Ginoo nga pagtabang na mog SIM nga maka ilis daw na gidugato pa among balay. So, salamat kayo ba? Salamat kayo. Mm.